Magandang gabi sa inyo lahat at sana sa mga oras na ito ay meron lamang akong gustong sabihin sa inyong lahat tungkol doon sa aking pagkaroon ng problema dito sa aking katawan. Yung pong tungkol doon sa share ko sa inyo yung continuation ng aking prolapse na nakaoperahan ako. Isang buwan na ako ngayon. So anong nangyari, kung inaakala nyo po na pag kayo na-operan sa bagay na ito ay medyo natatakot na kayo sa pagdating sa sex, ito po ay para sa mga katulad ng history ko o yung case na nangyari kaso ko sa aking kalusugan. Wag po kayong mag-atubiling mag-comment sa akin dito o mag-likes and mag-subscribe para maipaliwanag ko sa inyo kung anong mga katanungan ninyo kung medyo naguguluhan kayo dito sa operasyon na ito sapagkat ito ay napakasilang parte ng katawan natin. Pero huwag kayong matakot dahil hindi naman ibig sabihin naoperahan ka tinahi na siya, hindi ka na pwedeng makipagtalik ulit. Hindi po, yun po ang ibig pong sabihin nito, kaya po nangyayari yan dahil ang ginagawa po ng ubigayni is sinisikipan niya, tinatahi niya yon yung mga parte na importante sa buhay ng sangkatauhan kung saan tayo nagiging masaya, maligaya, kung bakit. Yun po isang sangkap, yung intimate relationship natin sa ating asawa, sa ating buhay. Pagdating sa bagay na yan, ay nagiging kumbaga mainit ang pagsasama ng mag-asawa kapag meron silang communication o pagkakaunawaan sa bagay na ito. Kung kayo po ay dumanas ng maraming pag-anak at lumaki, hindi siya natahi sapagkat kayo ay normal, maaring nurse lang nagpaanak. Nung araw pa yun, pero ngayon kapag nanganganak ka talaga, dapat talaga tinatahi iyang parte na yan para bumalik siya sa dati. Ngayon, ang nangyari doon sa akin, yung hindi siya tinahi dahil sa pabayaan ko at hindi ko napag-isipan. Kasi hindi ako nag-focus ng mga bagay na ito. After 5 years, 6 years, akala ko okay lang yun, pero hindi pala At dumarating yung katawan natin na humihina na yung ating resistensya na nakukuan yung ating mga muscles and tissue, humihina siya. So, yung organs na kumakapit dito ay bumagsak. Lalabas siya doon sa vagina, sa puwerta mo mismo. Ngayon, kapag kayo ay nasalat mo at alam mong lalabas na, kailangan na magpakonsulta ka talaga sa doktor. So, ang gagawin sa operasyon is i-repair siya, ibabalik siya sa i-enhance, itataas, at kumbaga sabi nga yan sa Bicol, babantunon. Babantunon. Siguro yun nga yun. So, pag kayo na nangyari, kailangan na malaking paghandaan mo siya ng malaking halaga. Sapagkat kung mahal mo ang iyong buhay, ang iyong katawan, kailangan bigyan mo ito ng panahon, paglaanan mo ito ng halaga kung magkano ang kailangan. Siguro kung wala kang insurance, baka pwedeng gumastos ka ng malaki, mga 150,000 siguro yun. Kuan yan yan lang, estimated ko lang yan, hindi ko ako sigurado po, pero napakalaking bagay ito para sa akin kung ito ay na-granted ng insurance ko, sapagkat isang bagay na mahalaga sa buhay natin yung mapaghandaan natin ito, kasi ito ay kalusugan natin, hindi natin ito pwedeng pabayaan So yun ang mangyayari mga kabs. At ang masabi ko talaga, napaka-bliss po lang talaga siguro ako dahil na-covered po siya lahat ng aking insurance sapagkat napakalaking halaga nga nito. At yun po, kailangan natin talaga ay kung wala po tayo, kailangan maggawa tayo ng paraan para maayos natin ang ating buhay ulit. Kumbaga maibalik natin yung dating sensation ng kaligayahan ng mag-asawa. Kung may asawa pa kayo. Kung wala naman, nasa sa inyo naman yan kung ayaw nyo siyang ipa-opera. Pero pag lumabas po iyan talaga, yung sinasabi ng doktor na buwa, o sa Tagalog, sa Bicol, pag lumabas yan dyan, delikado. Kasi una kasi yan ang sanhi ng pagbuhat mo ng mga mabibigat, ng mga bagay.
At saka yung pag-carry mo ng mga anak mo, kung ilan ang inanak mo, nag-anak ka, at nanganak ka na ng marami. So ngayon, ito na yung panahon para maintindihan natin na kailangan natin siyang i-repair. Kung baga sasakyan, overloaded ka, kailangan mo talagang ipa-overhaul ang sasakyan, at bigyan mo ng parang maintenance yan sasakyan. Tayo yun eh. Kaya pag dumating na yung time na talagang lumaluma, kailangan nating ipaayos. So, hindi nagtatapos ang buhay dyan dahil may mga bagay na parte na pabayaan mo. Kailangan, bigyan mo pa rin ito ng pansin para maging tuloy-tuloy ang buhay natin. At dahil dyan mga kaibigan, nais kong ibahagi lang ito sa inyo, yung mga parte na napakahalaga sa buhay ng isang babae. Hindi ko mo, may edad ka na, hahayaan mo na maging yung dumaloy ang buhay mo na sa edad dahil tumatanda ka. Hindi po ganun yan. Kung hanggat maaari po, kaya nating magiging masaya tayo kung alin yung pag nakita mo ang resulta ng operasyong ito at na-realize mo na ganun pala ka sarap maging virgin ulit. Kasi hindi ko pa naranasan. Nakakatawa nakakatawa lang sipin, oh. Hindi ko kasi naranasan ulit yung pero malaking diferensya ang kaibahan nung nagpa-repair ka. Pinapaayos yan at pinapasikipan para ma-enjoy mo ulit yung sex life. May asawa ka man o wala. Importante sa buhay mo para sa sarili mo. Yun yung gift birthday ko sa sarili ko. At shout out sa inyong lahat kung kayo ay nanonood ngayon dyan, kung saan man kayong banda ng mundo o lubansa. Kahit saan nakarating ang video na ito ay nais ko lamang ibahagi sa inyo sapagkat hindi naman tayo palaging yun nga like, share, and subscribe. Para ito sa mga katulad ko na may mga pinagdadaanan sa kanilang kalusugan. Importante, mahalaga sa buhay ng tao na dapat tayo ay nag-iingat at binibigyan natin ng halaga ang ating kalusugan, kung ano ang dinadaing nito. Kung kailangan pumunta ka sa doktor, magpakonsulta ka, gawin mo ng pagsusuri kung bakit nagkaganito, o mag-i-google mo siya at bakit sinabi ng doktor, prolapse, rectocele, sextocele. Cysto, ibig sabihin po ng cysto bladder po yan. Yung mga parte na ito ng ating katawan ay na po, kumbaga lumuluag, kaya bumabagsak siya. Pag lumuag siya, bumagsak siya. So kailangan dadalhin mo yung katawan mo sa junk shop. Parang tayo, uupirahan tayo at maglalaan tayo ng panahon at pera. Kailangan lang talaga upang maibalik natin ang dating sigla ng buhay, ang kaligayahan, yung sarap ng buhay, kung paano ka kikilos, yung confident sa sarili, sa pagkatao mo na akala mo matanda ka na. Hindi po, hindi yan totoo. Hindi ako niniwala dun. Totoo yan na ang katandaan ay hindi lamang sa edad kundi sa isip. Kapag inisip mong matanda ka, siguro yung panahon mo matanda na. Pero sa sarili mo ba, titingnan mo ba ang balat mo, kulubot na ba? Puti na ba yung buhok mo? Hindi naman makinang lang maputi lang, gawa ng sinag ng liwanag. Pero ang buhay ay hindi nagtatapos dahil sa edad. Ang buhay ay patuloy kahit na dagdagan ng edad mo, tumatanda ka, normal yan. At kailangan nating harapin ang bawat problema na may kaakibat ng mga pagsubok. Kailangan natin itong bigyan ng pagplanuhan ng solusyon, gawa natin ng paraan kung kaya natin itong mabigyan ng panahon na maibalik sa dati, sapagkat napakahalaga ng buhay natin health is wealth, sabi niyan, di ba? Kung nagkaroon ka ng sakit na ganito, napakahirap sa kababaihan, naranasan yung pagkaroon ng maraming anak, nagdala ka ng ilang inanak mo, sinapupunan mo. Siyempre,
bibigay din siya, 'di ba? So, ang mangyayari diyan, may solusyon diyan, mga kabs, mga kakusa, mga bali, ano yun, para doon sa mga ina. Ah, magandang halimbawa na sabihin ko sa inyo ang katotohanan at harapin natin ito. Una, kapag ikaw ay naoperahan, dahil yun ang solusyon talaga diyan, ibabalik yan sa dati, itataas yan, yung mga organs na katulad ng bladder, yung reproductive ng female reproductive, yung ating organs sa pag tayo ay nagbuntis, female reproductive organs. Yun yung bagay na inaayos ng doktor, ang OB-GYN, at siya yung bahala doon. Basta tayo magtiwala lamang tayo sa doktor natin, kung ano ang kanyang sinasabi, kung ano ang instruction niya. Sundan natin siya sapagkat yun ang maigi para sa atin. Kapag tayo ay naoperahan ito ay magugol ng panahon, siguro mga 1 buwan hanggang 6 weeks, para sa ating pagpapagaling. Para kang nanganak yun lang naman yun. Pag naoperahan ka, para ka ding nanganak doon at tatahiin siya. Siyempre hindi siya tinahi, maliit, malaki ang butas niyan. Siyempre dumaan ang ulo ng mga anak mo. Ilang anak mo ba ang dumaan dyan tapos hindi ka nagpapatahi? Nung araw, walang mga tahi-tahi na ganyan. Ang ginagawa ng mga matatanda noon, naglalagay sila ng bigkis sa kanilang baywang para ito ay manatiling safe. Ngunit talagang darating yung time na tayo, ang mga tissue muscles natin o yung ating mga laman sa katawan ay hindi ito mananatiling palaging matibay. Ito ay humihina din. So, pag humina yung nakakapitan niya, ang tendency is hihina din siya, babagsak talaga siya. So, ang gagawin ng espesyalista, uoperahan pag sinabi, tatahiin ka at ibabalik ang mga dating posisyon niya, ibabalik siya sa dati niyang pwesto upang maiwasan ang pagkaroon ng prolapse, yung pagluslus o buwa sa Tagalog, sa Bicol at Bisaya. At ito ay napakasela na parte ng katawan at kailangan natin siyang maipa-opera sa lalong madaling panahon. Kung meron kayong PhilHealth dyan sa Pilipinas, PhilHealth, maaaring covered dyan, baka kunti lang bayaran nyo. Kung meron naman kayo dito na sa ibang bansa at meron kayong insurance, maaaring ito din ay ma-covered na. Dahil wala ako sa Pilipinas, dito ko nagagamit yung mga benefits na dapat dyan sa Pilipinas ko ginagamit, pero nandito ako kasi may insurance dito, iba naman ang insurance dito, iba naman dyan sa atin sa Pinas, di ba? So ganun po ang ating buhay, napakahirap po Kailangan nating harapin ang bawat buhay. Malungkot kapag mayroon kang isang parte ng katawan mo na hindi ka masaya o nasa sex life. O kahit naman wala ka naman kahit na single parents ka, kahit may asawa ka, mas importante yun. Kasi importante sa mag-asawa yung sensation. Kasi nakakabawas ng tiwala sa sarili kapag maluwag ang mga bagay na ito. Hindi ka magiging masaya sa iyong pakikipagtalik. Ito ay totoo. Disclaimer sa mga hindi para dito ang aking topic na ito. Para ito sa mga nanay na nanganak na at napabayaan ng kanilang sarili. So dahil may panahon tayo, magagawa natin ito. May pera ka, maglaan ka ng pera kung gusto mong maayos ito upang maging masarap ang iyong intimate sa iyong asawa sa pakikipagtalik at good luck sa inyo. Alam ko na maraming na nalulungkot at hindi nagiging satisfied ang kanilang sex life dahil hindi mo maluwag kasi so walang sensation, as in nakakaano din yan pwedeng si Mr. ay maghanap ng iba pansamantala kasi hindi na siya, maaaring kung medyo hindi na siya masaya sa ganong, alam mo na, maghahanap siya ng ibang kandungan. Lungkot, no?
Pero kung ikaw mismo sa sarili mo, ramdam mo, siguro, the best na ikaw na mismo ang magsadya sa doktor mo, sa OB-GYN, consultant. Sila yung mga espesyalista at sila ang mga dalubhasa sa parte ng ating katawan. So, sila yung solusyon sa problema natin, di ba? At ito ay mahalaga. Ako ay nagluluto medyo matigas pa. Mahalaga. At saka isa pa, minsan ang mga bagay na mahalaga sa buhay ng tao yung mag-exercise. Mag-exercise tayo. Huwag nating hayaan na tumaba tayo, huwag nating hayaan na bumigat, dagdagan ang timbang kasi kapag mataba ka, siyempre mabigat ka, 'di ba? Kain ka ng kain Kasi kung stress ka, depressed, ang daming problema ng babae. Pero yan, pag-aralan naman yun kung talagang gusto mong masaya ang buhay mo. Mag-meditate ka, sis, kabs, kababayan, kaibigan. Mag-meditate ka ng mga bagay na positibo sa buhay mo. Katulad ng sunog ka ng laurel, dahon ng laurel. Ilagay mo sa isang lalagyan. Imagine mo yung sinasabi ko. Sulat mo dun lahat ng mga gusto mong mangyari sa buhay. Less stress, less anxiety, less hatred. Lahat. Tapos, araw ng Martes, sunugin mo siya. Pero ibang topic yun Kaya nga dito sinasabi ko na ito. Pampagood vibes lang yun. Sinasabi ko na yan. Isa lang yun sa mga sangkap ng pampagood vibes sa buhay natin para hindi tayo masyadong malungkot palagi. Maraming mga dahilan kung bakit ang tao malungkot. Hindi nila magawang ngumiti kahit na mag-isa sila o kaya may mga tao naman na nasa harapan nila kahit nakangiti. Parang hindi nila na-appreciate yung buhay. Ganun talaga Ang buhay kasi masalimuot Maraming problema, di ba? Maraming mga pinagdadaanan. Pero wala tayong choice kundi harapin yan. Yan lang yan ang masabi ko, Kab. So, maraming salamat sa inyong panunood at nagpapasalamat ako sa mga nag-subscribe nitong aking channel dito sa Loren Relax. Marami kayong matutunan dito. Hinahanap ko yung kung paano ipapaliwanag sa inyo yung imagine na lang natin yan kasi pag lumapit ka sa doktor, ang lalapitan mo is OB-GYN at sasabihin mo ang katotohanan, huwag kang mahihiya kasi doktor yan, alam niya. I-check niya yung iyong check niya yung vagina mo. Baka may mga infection ka sa cervix. Baka kailangan niyang magpa-pap smear, baka isa yun. Tapos yung sinasabing vaginal culture, may mga ganon bago ka sa ilalim ng operasyon. Para masiguro na meron ka, kung meron ka mga malignancy o yung tumutubong mga polyps dyan sa ovaryo mo para maiwasan ang pagkakaroon ng cyst, ovarian cyst. At napakahalaga nito kapag meron kang ovarian cyst, di ba hirap ka? Ipapaopera mo din yung iba nga pinapatanggal talaga yan Yung pag-opera naman yan, dito yan sa may banda sa may puson. Ang tawag doon bikini line ang itsura, bikini line lang yung parang may guhit lang sa'yo sa may parte ng puson mo na mga siguro mga depende sa stitches kung mga isang ganyan, isang dangkal, hindi halata. Kaya huwag kayong matakot at huwag kayong huwag kayong disappoint. Inaalis yun. May kaibigan akong ganyan na naoperahan siya. Siguro, katrabaho ko din, naoperahan siya dahil nagkaroon nga siya ng ng cyst sa ovaries pala, sorry. At kinovered naman siya ng insurance dito. So, malamang dyan sa Pilipinas, kung meron tayong PhilHealth, talagang i-covered ka. Diba? Huwag kayong magtubiling, ask question sa doktor nyo kasi yan ang dapat nating puntahan, yung doktor natin mismo, yung OB-GYN doctors natin. Ang saya po lang ng topic na ito kasi napaka-interesting sa mga kababaihan. Pero kung hindi ka naman nanganganak, okay lang yun pagdating sa parting yan. Sex life yan Yung sex drive mo ba, bumabalik ang sigla. Alam mo yun?
nakakadagdag ng tiwala sa sarili kapag meron kang sinasabi na yung sex life mo is napaka-successful, lalo na yung operasyon. Kikita mo yan eh. Mararamdaman mo yung kakaibang sensation, hindi katulad ng dati. Baka lalong maging mas mainit ang pagsasama ninyong dalawa na mag-asawa. I hope na yun talaga ang mangyayari. Kaya kung wala kang asawa, pwede ka mag-asawa ulit kasi para kang virgin ulit yun eh. Enjoy. I-enjoy mo yung buhay na huwag mong isipin na 50 ka pataas kasi dumarating yan. Yung cases na ganito ay usually nangyayari sa mga matatanda na ang pataas, 50 pataas. Dahil sa dami ng pag-anak nila at saka mga minsan sex trauma na rin eh, dahil minsan 'di ba yung depende naman siya sa trabaho mo. Overused yung parte na yan. So yan i-repair, kahit iingatan natin yan. Huwag nating abusuhin. Mahalaga yan eh. Mahalaga sa buhay natin yung palagi tayong concern sa ating conscious ba sa katawan. Huwag mong abusuhin yung katawan mo na mayroon kang mga bagay na dapat ipaayos. Huwag mo isipin na kapag umiidad ka na, kukulubot yung balat mo. Itong itsura kong ito, wala akong kahit na ano pang nilagay sa katawan ko. Puputi yung buhok mo. Hindi naman. Saka natin pag-usapan yun para hindi pumuti ang buhok mo. Maraming paraan dyan. Wag muna ngayon yun. Basta ang akin ngayon, ang topic today, this time, ay yung tungkol doon. Sinasabi ko, gusto kong maging kalmante kayo. Kaya, okay matakot magpa-opera. Kasi, ang sakit na yan, nararamdaman mo lang naman yan, normal yan eh. Mas masakit nga yung nanganak ka eh, kasi nagde-deliver ka, nagle-labor ka ng normal, di ba? Naranasan mo yun. Pero yung naoperahan ka, tinatahi lang naman siya. Sinasara yun, parte na medyo nakakapagpa bawas ng confidence natin yung tinatahi yung part na yun. Sinisikipan para bumalik siya sa dating sensation mo. Ngayon, ang nangyayari, pagka yun ay sumikip, siyempre tatahiin yun, siyempre medyo masakit yun, may mga stitches yan, nilagyan ng vaginal pack yan sa loob. Siguro mga maghapon kapag naka-rest ka pa sa ospital, na-admit ka ng mga 2 days, so 2 hanggang 3 days, pwede ka na mag-discharge. At mararamdaman mo mayroon ka nakalagay dyan, may catheter yan. Aalisin yan within, aalisin din naman yung catheter kasi habang nakalagay yung vaginal pack, hindi ka pwedeng umihi ng normal eh. So, kailangan yung catheter doon dadaloy ang ihi mo. Para yung operasyon mo, hindi siya mag-moist, hindi siya babasa. Sa halip, mayroon siya nakapasak na vaginal pack yung goes sa loob ng vagina para maiwasan ang vaginal bleeding. Ni-explain ko po ng maigi sa inyo kasi ako mismo ang pasyente na nag-encounter ng vaginal prolapse repair, rectocele and cystocele. Sorry po ha, hindi po sex, cystobladder po sa English, prefix words, medical term. Yan ang ibig kong sabihin. Kaya kung medyo practical ang pagpaliwanag ko sa inyo, okay lang yan. At gusto kong mas malinaw na maintindihan nyo na practical ang pagpaliwanag ko para hindi kayo mahirapan umintindi. Kung meron pa kayong mga katanungan, add nyo ako sa aking messenger or sa Facebook live dito sa patungkol dito sa aking topic, prolapse vaginal repair, kasi marami pa kayong maaring makakatulong ako kung ano ang pwede kong ma-share sa inyo sa mga katanungan ninyo. At dahil dyan ay na-appreciate ko ito at this is my pleasure na makatulong sa inyo upang mag-share ng mga bagay-bagay para sa ating mga kababaihan. Napakahalaga niyan, totoo yan. Yung iba nga kapag lumuwag na yan, kahit konti lang, nagpapa-vaginal repair sila. Yung tawag doon classical repair, medyo siguro sa private doctor. Pero hindi ko yung pinagtuunan ng pansin nung araw kasi nabing busy ako. Akala ko okay lang, hindi pala.
Kasi hindi mo alam na mag-aasawa ka pala ulit o kailangan mo na ano, parang feeling mo virgin ka, 'di ba? O, saya-saya no. Kung yung mukha nga pinaparitoke o kunyari gusto kong mas matangos pa ang ilong ko eh. Siyempre pupunta ka sa 'di ba pupunta ka sa doktor para itoke mo para magmukhang ano ka, Angeloxin ganun. Isang mga halimbawa lang 'yan, sis. Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Enjoy mo 'yan kasi ang pera as ano 'yan, material na bagay para magamit natin sa ating armas natin sa ating buhay, 'di ba? Kaligayahan at kalusugan, pamilya, love life, sex life. At diyan lamang po mga kakabs, kakosa. I hope you enjoy watching this video na nakatulong sa mga kababaihan, mga nanay at mga single parents yung gusto mag-asawa ulit. Thank you. Mga gandang gabi sa inyong lahat at sa susunod may karugtong pa ito. Huwag kayong mag-alala. At don't forget to like my channel and subscribe na rin po. Thank you po.